Musta? Maayos ho ako. May sakit lang ho ng onte because kung saan ho ako pumunta for the past month. But I feel happy. Sa Rampador, La Cochera. Oo. So I went to Italy, I went to Canada and New York po. And then balik sa Canada ulit. So kaya ho ngayon may sakit ako. But I feel so happy dahil nga po dito sa bagong brand akin. Kalubong ka ng bagong endorsement. Thank you, Lord. May pambayad sa bills. Correct. So, how's Europe trip muna? Sobrang saya ho. Actually, we're there for our friend's wedding. Chris and I's friend, si Alexa and si David. Sobrang saya because of course I met a lot of new people. Ang ganda ng scenery sa Europe, sa Italy, to be specific. So yeah, sobrang saya po. Diretso na kayo sa Canada. Yes. Ilang days ka sa Italy? 2 weeks? Or, hindi ko po sure. 10 days? 10 days. 10 days. 10 days. Okay. Sa Canada. Sobra po. Sobra in-enjoy. I felt so free there. Walang nakakilala. Pero ang daming Pinoy. In fairness po, ang daming Pinoy. So, mga ilan-ilan lang po. So, from Italy, tuloy na Canada. Yes. And then, nung may free days kami sa Canada, nag-New York po ako. Nanood ako ng US Open. Tennis. Concert po na nasa Canada. Hindi. Si Alex yung napanood mo? No, hindi po. Si Carlos Alcaraz and si game ni Venus Williams. So anyway, itong travels mo, as a person, ano na itulong sa'yo? As yung growth mo as a person? Sobra po yung nakatulong etong latest trip ko sa akin. Kasi, mas nakilala ko po yung sarili ko. And, actually, it was a humbling experience because it made me realize na I'm just this little speck in this whole wide world. So, ayun po. And, mas, again, yun po yung pinaka-importante sa akin. Mas nakilala ko pa yung sarili ko. Because when I went to New York, ako po yung nag-book ng hotel at ng plane ticket. Ako lahat. Wala pong tulong. Nila Ate Molly or kung sino man. Because usually, they book for me. At least po, nung tayo na nag-New York ako, sabi ko, I need to go there by myself. And naglakad-lakad lang po ako by myself. I just went around by myself. Parang self-love talaga, ano? Much needed self-love. Nakaplano ba yun? Yung paglipat mo naman? Hindi po. Napag-uusapan, but hindi pa po sementado yung plano. Actually, dapat 4 kami. Tapos naging 3, tapos naging 2. So ayaw na ni Ate Molly. So mag-isa na lang ako. Sabi ko, okay. Ako na lang. As in solo? Solo trip po talaga. So from Canada, short trip lang naman po. Like an hour and a half. From Canada to New York. Hindi overnight? Hindi po overnight. Siguro 4 days. 4 days po ako doon. Sa New York? So, ano na-realize mo? Even, sabi mo nga, at least na-find out mo, nakuha mo yung sarili mo, hinanap mo yung sarili mo. So, finally, how was it? Ano ang naano mo sa sarili mo? Na-discover? A lot of things. That I can do it on my own. Kaya ko po talaga on my own. Of course, with the help of my family, but like as an individual. Kaya. 22 ka na, di ba? 23. And oh my God, yes. 23 na po. So, yeah. Marami po. Parang ang bilis ng panahon. Ang bilis nga ako na panahon. Parang kailan lang, 15 pa lang ako, in-interview niyo na ako. Correct. Pero mas na-enjoy mo na ngayon yung pagiging solo or na-miss mo Oo yung naman may po. partner? Meron naman, marami naman po akong partner. Oh, yeah, Marami naman po akong mga kaibigan. Si Chris, my gay friend. Exactly. Diba? Parang hindi naman kailangan siguro na ka-relationship mo talaga or romantic. Magkaroon ng alone time. Oo naman ho. Me time. Me time. Kasi ako, I'm really, I'm such an extrovert.
So I love talking to people, I love engaging with people, lagging with people. But nung sa trip na to, I realized that I really need to have me time or alone time para mas makapag-isip-isip, mas makilala ko pa yung sarili ko. And really... Maka-move forward. Maka-move forward. Diyos ko, matagal na ho. Matagal nang naka-move forward. I know. So anyway, Kai, Grabe naman. pero kilala ka namin, no? Napakabilis mo. You're a very strong woman, di ba? Thank you. Ano, kasi parang may bagong brand na tawag sa'yo, di ba? You're the new it girl of this generation. Talaga po ba? Hindi po ba yan EAT? Hindi. Palakain. So how do you feel that kind of impression? I'm the new it girl? Oh my gosh, thank you. May mga ganong, ano, Talaga di ba? po? You're introduced na the it girl of this generation. Wow naman. Well, I'm thankful po, pero isang malaking responsibilidad po yun na kailangan i-maintain or mas i-level up, panindigan. But yeah, I'm thankful po dahil itong brand na to or itong image na to, hindi lang naman po ako yung nagpakahirap para maabot ito. For sure with my family, with my friends, with you guys na nagsusuporta and who keeps on spreading the word about me. So, thank you po. Pero ang nakakatawa sa ikay, talagang sa social media, you're all over, di ba? Na hindi ko sinasadya. Yes, I know, yung marami, yung demand. So, kita naman nila yung mga commercials mo sa social media and all. So, parang, Thank you po. sabi nila, yun na nga, isang ibang klase yung influence mo ngayon sa social media. Thank you. So, how do you keep that para yung ma-maintain mo yung ganong klase image, impression? So, I remember someone asked me, how do you feel pressured na mag-maintain ng good image publicly? Sabi ko, I don't really feel pressured to maintain a good image because I don't feel like you have to maintain a good image nowadays. I mean, I do believe that you need to be a good role model. You need to use your platform in a very good way, in a very different way. You need to have to use your voice in a proper way. Pero ako po, I don't believe na kailangan ko pang mag-maintain. Or I don't feel pressured at all. Basta pinapakita ko lang po kung sino talaga ako, kung sino ako sa totoong buhay. Yun ako sa... Sino at ano ako sa totoong buhay, yun po ako sa social media ko. But at the same time, katulad po sinabi ko sa interview ko with Sir Nelson, that I know that I'm a public figure, not a public property. So, may decision pa rin po ako sa kung ano yung gusto kong ipakita sa public. Kasi parang maraming sabi, ang laki ng at saka mabilis yung transformation mo, di ba? From the usual provincial, simple girl, and now you're coming... Ako pa rin naman ho yun. Yeah. Hindi ho. Parang fashion icon. Wow naman sa icon. Di ba may mga ganong ano sila na parang yung transformation mo is parang ang tawag dito for them malaking transformation ba yan? It's a big leap on your career. Then Feeling ko sunflower ka, Tito Glenn. Okay. original naman tayo. Tama. Yung gano'n, Kaya we're so glad na bumalik ka sa mga sunflowers after. Oo naman. Never naman po ako aalis, syempre. Or never ko silang hindi bibigyan ng time. Or iiwan. Ba't ko naman ko sila iiwan? I mean, may mga nang iwan na sunflowers. May mga bumalik din ho. But I will always accept them. Always. At saka dalawa din kasi magkasunod na show mo na, di ba nag-build up ng image mo? Di ba yung social yung shiny, social lang. Kanito naman sa yung sa latest mo, ganun pa rin. Mas lagi. Po? Beauty Empire. Beauty Empire. Shiny Inheritance is Beauty Empire. Di ba? Kumusta na si Shari ang pronunciation? Sorry po? Shari ang pronunciation. Shari De Jesus. Yes po. Okay naman ho siya. Ano na ang development ng car? Sorry, Glenn. Hindi, okay lang po. Kasi ang galing mo dun eh. Thank you po, thank you. Well, ngayon po,
tapos na po kami sa View, ipalabas. But I feel like sa GMA patapos na rin po kami. But for sure, excuse me, marami po pong dapat abangan sa Beauty Empire. Ilang weeks pa? Sa TV, asa? Ilang weeks pa ba? I'm 2 or not sure. 3 2 or 3 weeks po ata. Mag-develop pa yung character. Yes. O makikipaglaban ka na. Hindi ka na Manggugulo ho ulit ako sa kasi na pa buhay. emotionally draining, di ba? Oo naman po. But you know, it's part of my job. Ito yung nagbabayad ng bills Naka-actress ka at kasi. luho ng buhay. Naka-actress ka kasi. Opo. Thank you. Ano na yung galing mo talaga. Thank you po. So, miss na yung kulitan yung ni Barbie. Ay, until now po, nagkukulitan pa rin kami. Nung nasa Europe ako, nasa ibang bansa ako, nagkukulitan pa rin po kami. Never naman po feeling ko mawawala yun. Sana hindi. Kasi I really found a sister kay Barbie. Yeah. Ako may one last wala. After all this things nangyari sa'yo, do you still want to fall in love right away or ano? Oh my gosh. I mean, we never plan on falling in love. But sabi ko nga po sa interview ko with Tito Boy, I will never give up on love. And I hope people will not take it in a very different way na parang, hindi naman niya, blah, blah. Hindi po. It's more of like, I just know that love is there. Love is free. We can freely receive it and give it to people. So I will never give up on love. I will never let this cruel world turn my heart into a very not gentle heart. Or... May isa lang pa akong kasi you cried, saka you said sorry to the sunflowers. And it touched them. So, why do you have to say sorry? Because they're there to... Nagsasorry lang ako kasi baka pagod na sila, na-depensahan ako, na-protektahan ako kasi that's why I extra appreciate my sunflowers kasi sa lahat ng naririnig nila na bad things about me or nababalitaan nila na bad things about me, hindi talaga nila pinapaniwalaan at mas pinapaniwalaan nila sobra. That's why sobrang na-appreciate ko po sila. At mas pinapaniwalaan nila kung paano nila ako nakilala instead of like listening to the people on social media. And we all know that social media is not real, but I show my real self there, so it's kind of contradicting. Nakakatawa din na you own it up, then apologize ka, sabi you're young, yeah, I'm young and naive. Nakakatawa yun. Kumbaga, sinasabi ko po, tao lang din naman ako. I may be an actress or a public figure, but you need to remind yourselves, and I need to remind myself sometimes also, that I'm human, I'm allowed to make mistakes. And as long as after those mistakes, I learn a lesson. And I do not believe on losing. It's either I win or it's a lesson. Pero ikaw, kung mo yung toxic na social media, nararamdaman mo ba? Oo naman ho. Oo naman. But as long as you know your real self, you know your values, your core values, and you have your core to protect you and to really remind you on who you are, hindi ka po madaling maapektuhan doon. I mean, right now, hindi na po ako naapektuhan. Kung ano man yung marinig ko, oh, tell me more. Or kung naman yung marinig ko, siguro mas lalaan nyo pa. Kasi medyo low-key pa lang yan. Pero ang dami nang appreciate sa'yo sa pagiging, ano mo yun, grace under pressure, tapos talagang hindi ka sumagot sa, ano mo yun, hindi ka nag-retaliate sa anumang ibinato sa'yo na kung sino man. Diba? Talagang pinakita mo yung pag-edukada mo, pagiging ano mo, matinong tao. Thank you po. Dead mo na lang. Thank you. Although we feel inside your heart. Ano na? Although we feel inside your heart. Hindi na ko kailangan malaman ng tao yun. Correct. Tama yun. You deserve Kasi naniniwala din po ako na may mga bata or may mga fans po ako na sa akin nakakapit. So I feel like I need to be strong for them. And I need to be a role model for them. So, pero again, I don't feel pressured.
And with that, And with that, tapos na naman ang isang interview